Hello everyone! Welcome back to my channel. Maraming salamat sa lahat ng nanonood at sumusuporta. And today, pag-uusapan natin yung comment ni Singers Everywhere. Ilang taon po bago kayo nagka-Spanish passport kahit dati TNT? So, kung nagbabala ka rin ng future mo dito sa Spain, makinig ka hanggang dulo kasi idadaan natin ito sa malinaw, simple at totoo. Hindi pa ako Spanish passport. Explain ko kung sakali gusto mo magpunta ng Spain at magkaroon ng Spanish passport later on. Unang-una, importante na maintindihan natin na ang panahon na TNT ka ay hindi binibilang sa requirements para makakuha ng Spanish citizenship. Only yung years na may legal residence ka ang binibilang. So kahit 5 or 10 years ka pa dito na TNT, hindi yun counted sa citizenship application. Pero huwag ma-discourage kasi may legal pathway para magka-residency kahit TNT ka ngayon. Ilalatag ko yon mamaya. For now, ito ang official rule. Dahil Pilipino tayo, only 2 years of legal residency, pwede ka na mag-apply for Spanish citizenship. Yes, 2 years lang, hindi 10 years. Kaya advantage talaga ang pagiging Pinoy dito. Baka nagtataka kayo, bakit 2 years lang ang kailangan para sa mga Pilipino? Ito yung dahilan. May special historical connection ang Pilipinas at Spain. Kung natatandaan natin sa history, ang Pilipinas ay nasa ilalim ng Spain for more than 300 years. Kaya ang kultura natin, language at ilang traditions ay may Spanish influence. Dahil dito, kinikilala ng Spain na may cultural link ang Pilipinos. Kaya kasama tayo sa mga bansa na may privilege route to citizenship. Kaya ang tayong mga Pilipino, 2 taon lang na legal resident, eligible for Spanish citizenship. Hindi na kailangang umabot ng 10 years tulad ng ibang nationalities. Ano ang kailangan? Para makapag-apply ka ng citizenship after 2 years, dapat may valid residence permit ka, yung NIE or tarjeta de residencia. Tuloy-tuloy ka nakatira sa Spain. Hindi dapat mahaba ang bakasyon sa labas ng Spain. May record ka or empadronamento. Parang proof na dito ka talaga nakatira. Makapasa sa exams. Ito yung CCSE test tungkol sa kultura at gobyerno ng Spain. Yung DELE A2, Spanish language test. Kung may certificate ka ng Spanish level A2 or higher mula sa Escuela Oficial de Idiomas, exempted ka na sa pagkuha ng DELE A2 exam. Para sa Spanish citizenship, kailangan mo ipakita na marunong ka sa Spanish, at least level A2. Kadalasan, ginagawa ito sa pamamagitan ng DELE A2 exam from Instituto Cervantes. Pero kung meron ka ng official certificate from EOI, Escuela Oficial de Idiomas, na nagsasabing A2, B1, B2, C1, or C2, hindi mo na kailangan mag-take ng DELE exam. Yung EOI certificate mo na mismo ang magiging proof ng language requirement. So, para sa mga nagtatanong kung kailangan makumuha ng DELE A2 exam, kung may Spanish certificate ka mula sa EOI na A2 or higher, exempted ka na. Hindi mo na kailangang ulitin na exam sa Instituto Cervantes. Ipapasa mo lang yung EOI diploma mo as a proof of language level. Kapag pasado ka sa 2 test na yan, plus kompleto ang requirements, pwede ka na mag-file for citizenship. Pero paano kung TNT ka pa ngayon? Ito ang madalas hindi alam ng iba. Pwede ka mag-apply ng residency kahit TNT ka ngayon. Ang tawag dito ay Arraigo Social. Ito yung proseso kung saan 2 years ka nakatira sa Spain plus may empadronamento at may job contract. Kapag na-approve, makakakuha ka ng 1-year residence card at pwede mo itong i-renew. At pagkatapos ng 2 years bilang legal resident, pwede ka nang mag-apply ng citizenship. So technically, ang timeline kung TNT ka dati, 2 years required para sa Arraigo legal resident, 3 years for citizenship eligibility. Total 5 years, pwede ka nang mag-apply ng Spanish passport.
Maraming Pilipino ang nalilito kasi akala nila matagal ako sa Spain, automatic pwede na mag-apply. Pero hindi ganon. Ang binibilang lang ay yung legal residency, hindi yung pag-stay mo bilang TNT. Kaya importante talaga na magpa-register sa empadronamento kahit undocumented ka pa. Because that starts your timeline. Para sa mga nandito ngayon na TNT pa, huwag mawala ng pag-asa. Maraming Pilipinos dito ang nakapag-ayos ng papeles eventually. Ang mahalaga, huwag matakot magtanong, huwag mag-give up. Because once na nakuha na ang residency, diretso na ang daan mo sa Spanish passport. Sana naliwanagan kayo sa proseso. Kung may tanong pa kayo, comment nyo lang sa baba at sasagutin natin isa-isa. Don't forget to like, share, and subscribe para mas marami tayong matulungan ng mga kababayan dito sa Spain. Salamat sa panonood. Ingat palagi! Mega shoutout sa mga nagpa-member sa aking YouTube channel. Maraming salamat!